Today is Sunday, September 17, 2023. I-chart natin si Alter, SecB, FCG at dito. Tara! Unahin natin pag-aralan si Alter. Dito sa daily chart, kung pagmamasdan natin, hindi ganon kaganda ang pinapakitang galawan ni Alter. Nag-breakdown kasi siya dito sa support. Ibig sabihin, may continuation pa yung downtrend dahil bumubuo ito ng panibagong lower low. So, i-label muna natin to as a lower low. Nilagyan ko muna siya ng question mark kasi maghahanap pa yan ng panibagong support. Tapos, i-label na rin natin to as a lower low. Tapos, ito naman is lower high. So, nasa downtrend si Alter ngayon. For now, since downtrend pa si Alter, magpapas muna ako sa kanya. For me, hindi pa attractive yung price niya sa ngayon. Okay, next is FCG. Dito sa weekly chart, either nasa sideways or parang may uptrend channel na binubuo si FCG, no? Yun nga lang, hindi ganun kataas yung uptrend line channel. Pero I think pwede naman i-trade si FCG. Try natin gawan ng sample trade plan. For example, mag-enter tayo sa current price which is 0.66. So, ang magiging cut loss natin ay sa 0.57. And that's around negative 14%. At nag-base ako ng cut loss dito sa lowest price ng candle. At ang target price naman ay probably mga 0.90 or above, depende sa price action. Sa ngayon, lagyan muna natin ng TP1 dito, tapos TP2 doon sa malapit sa trendline resistance. Kaya ang risk reward ratio is 1:2 or more. Next is SecB. Dito sa monthly chart, hindi na ganun kaganda yung pinapakitang galawan ni SecB. I think hindi pa nakakawala sa pagka-downtrend si SecB since patuloy pa rin itong bumubuo ng lower lows and lower highs. So far, nasa support level pa naman si SecB, which is itong blue na box. So, nasa crucial level siya. Pag nahulog siya sa support, medyo delikado kasi mag-create siya ng panibagong lower low. Meaning, may continuation yung downtrend. Kaya, bantayan natin yung price kung mahuhulog ba talaga siya dun sa box. Kung magbe-base kasi tayo sa market phases, either distribution or accumulation kasi si SecB. So, pag redistribution, ganito yung movement. Pag accumulation naman, ganito yung movement. Pero kung i-analyze natin mabuti, mas mukha siyang redistribution para kasi siyang descending triangle which is a bearish pattern. Pero syempre mas better pa rin na ang tingnan natin ay kung malalaglag ba siya dun sa box. Kasi delikado pag nalaglag siya dun sa blue na box. Pero kung valuation ng pag-uusapan, mura na tong SecB. Kasi ang fair value ni call is 141 pesos. So almost 50% na yung discount. But the problem is yung technical analysis. Mukhang hindi tugma yung undervaluation sa technical analysis. Sa ngayon siguro magpapas muna ako kay SecB
kahit undervalued siya at nasa support level, I think hindi ganun ka-attractive yung price niya. Okay, next is dito. Dito sa weekly chart, hindi ganun kaganda yung pinapakitang galawan ni dito. Bumuo kasi ito ng panibagong lower low. Sa ngayon, i-question mark muna natin yung lower low dahil maghanap uli yan ng panibagong support. Pero baka malapit-lapit na rin siguro to sa bottom. Of course, it is very hard to spot the bottom. Mas maiging pumasok pag nagpakita ito ng sign of reversal. Sa ngayon kasi hindi pa rin nagpapakita ng sign of reversal si dito. In terms of risk, sa palagay ko wala na sa high risk si dito. Pero posibleng nasa medium risk pa ito. Kaya mahirap kung papasok ka kagad nang wala pang sign of reversal. Dahil posibleng ang akala natin na bottom ay may ibababa pa pala. Kaya antay-antay lang ng sign of reversal. And reviewin ulit natin to in the coming months.